Bago pa man makapag-react ang gorilla, kinuha ng batang lalaki ang magazine mula sa baril at itinapon ito sa mukha ng gorilla. Pagkatapos ng mga nakakahiya at mga suntok, mas lalong nagalit ang lalaking malaki at walang habag na bumagsak sa kanyang daga, ngunit tuluyan itong hindi tumama. Nakakagulat man, hindi mula sa femboy ang mga suntok na ito, kundi sa ating batang lalaki, na nagbigay langit sa marahas na laban sa lalaking ito. Pamatla ang mukha ng gorilla nang marealize niya na ang ating batang lalaki ang kanyang kalaban. Walang sinayang na sandali, si Jin ay tumakbo patungo sa kanya at binigyan ng napakalakas na suntok sa kanyang mukha, na nag-iwan ng duguan ito. Subukang muli ng gorilla na umatake, ngunit sinundan siya ni Jin ng mga selyo sa tiyan at pinatapos ang laban ng brutal na mga tuhod. Ngunit hindi doon nagtapos si Jin. Ibinagsak niya ang mukha ng gorilla sa pader ng semento, at nang duguan na ito, nagmukhang puminturahan ng dugo ang pader. Sa wakas, nagbagsakan ang mayabang na gorilla sa sahig. Nang matapos ang laban, kitang nakaupo si Femboy. Sa lupa, may sugat, nagtatanong si Jin kung bakit nga ba siya nandito. Nang marinig ang tinig, lingon ng ating bata, tinitigan ng kaibigan, at saka itinulak ang sarili palayo. Kumapit siya sa bag na puno ng kagamitan mula sa lupa at inialok ito sa Femboy. Sinasabi ng kapatid niya na wala raw itong pera, kaya dinala niya ito. Tumingin si Femboy at nakita ang mga pagkain. Nagtawanan siya, inaasar ang ating bata sa pagiging malambing, at nagtanong kung ano ang nagpabago sa kanya. Nag-iisip kung may sugat ba ito sa ulo o kung ano, ngunit napagtanto na ganito naman talaga siya mula noon. Lumipat ang eksena sa SW Corporation. Nakikita natin ang ating bata na nakaupo sa harap ng direktor. Tinuro ng matanda na ang lalaking dinala niya ay isang international fugitive. Binanggit niya na madali lang ayusin ang hinihingi dahil maraming bansa ang gustong kumuha sa kanya. Tinapos niya ito sa pagsasabing tiyakin nilang magiging nakakulong siya, hiwalay sa lipunan. Parang sila'y nag-uusap tungkol sa gorilla na samalak sa kanila, at aakala ko'y karapat-dapat talaga doon sa @dolyar, at na yun sa lahat ng gulo na kanyang idinulot. Sinabi ng matandang lalaki na inaakala niya na ang gorilla ay kaugnay sa nakaraan ng batang iyon. Sandali lang si Jin at inamin na hindi siya direktang sangkot. Pero may koneksyon nga. Sinabi ng matandang lalaki na hinding-hindi na niya hahalukayin pa ng malalim, pero nagsabi kay Jin na lumapit lang sa kanya kung kailangan ng tulong. Ngumiti lang si Jin, tumayo, at umalis nang walang maraming salita. Ang assistant ay nagsabing nagulat siya nang tawagin ng batang yun ang tulong, lalo na't sangkot ang isang seryosong kriminal at barilan sa eksena. Habang lumalabas si Jin ng gusali ng korporasyon, ang kanyang isip ay nagbalik sa kanyang sugatang kaibigan, na nanganganib na. Binunot ng mabilis ni Jin ang kanyang cellphone, sinasabi na may kakilala siyang makakatulong sa Femboy sa isang mas ligtas na lugar. Pero tumutol ang Femboy, sinasabi na kaya niya ito dahil kailangan lang niya pigilan ang pagdudugo at linisin ang sugat. Subalit iginiit ni Jin na kailangan niya ng tamang pag-aalaga. Sinabi ng Femboy na baka tumagal ito at maaaring magduda ang kampo. Namangha si Jin at nagtanong kung babalik ang kaibigan sa kampo. Kinumpirma ng Femboy na oo, pero binigyan siya ni Jin ng paalala na nag-order ang kampo na hindi. Tanggalin mo siya. Tugon ng Femboy, naghahayag na nabanggit ng gorilla na binigyan siya ng utos na ibalik si Femboy. Pero dahil hindi gusto ng gorilla si 006 o ang kahit sinong may numero, nagdesisyon na lang siyang subukang patayin. Agad namang sinabi ni Jin na delikado pa rin na bumalik sa kampo. Ngunit nagngingitian lang ang Femboy, sinasabing dahil sa paniniwalang patay na si 006 sa kampo, walang kabuluhan na patayin nila ito dahil sa paghahanap niya kay Jin. Bukod doon, sabi pa ng Femboy, wala rin siyang makitang ibang paraan, dahil hahabulin sila kung magtatago siya, at maaring madiskubre si 006. Dagdag pa ng Femboy, kung magtagumpay ang plano niya, siguraduhin niyang hindi matutunton si Jin. Ito ang pinakamabuti niyang magawa matapos iligtas siya ni Jin. Sa lahat ng mga bakas na iniwan ni 006, magiging abala ang kampo sa matagal na panahon. Sinabi niya kay Jin na sana ay magtagumpay ito at may pagtanggol ang kanyang tunay na buhay. Biglang nagising si Jin mula sa pagmumuni-muni nang tawagin siya ni Lady Hai. Tinanong niya kung ano ang dala niya rito, at sinabi ni Jin na nagtatakbo lang siya ng gawain.
Tinanong siya ni Lady Hai kung talagang okay lang ba para sa kanya na lumabas ng ganito, dahil hindi pa siya lubos na nakakabawi. Mula sa kanyang mga sugat. Agad na mabanggit niya ang kanyang mga sugat, biglang bumalik sa alaala ni Jin ang nakaraan, kung saan natatandaan niya ang pagbugbog at pagtadyak sa kanya ni Femboy, na lalo lamang nagpabigat sa kanyang mga dating sugat. Ngunit sa halip na aminin yun, ngumiti siya at sinabing nasa mabuti siyang kalagayan. Ngumiti rin ang babae at nagtanong kung libre siya ngayon, sinasabing kumain sila. Mukhang natuwa siya sa kanya, at kahit mayroon siyang pagpupulong na pupuntahan, mas gusto pa niyang mag-dinner kay Jin. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, tinanggihan ni Jin, sinabing kailangan niyang umuwi kaagad dahil may plano na siyang mag-dinner kasama ang kanyang pamilya. Mukhang hindi handa ang babae na tanggihan ng isang bata, at kitang-kita na kumukulo ang kanyang damdamin. Upang itago ang kanyang hiya, agad siyang nag-isip ng dahilan, sinasabi niya na mayroon siyang trabaho na kailangang gawin rin. Samantala, tila na-shock ang gwardya sa likod niya matapos makinig sa kanyang matalim na kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat, ang pagpupulong lamang ang pangunahing dahilan kung bakit sila nandito. Bigla, tinanong ng babae kung interesado siya sa part-time job, nangako na ang pera ay sulit daw. Muling tinanggihan ni Jin ito, sinasabing siya ay mayroon ng ibang plano. Walang interesado, nagtaas ng paa si Jin at tinanong kung gusto niyang sumakay pauwi. Sinagot ni Jin ng simpleng oo. Habang nagsisimula nang umalis si Jin, sinabihan siya ng guard ni Lady G na magpagaling siya agad para makapag-training ulit sila. Pinapansin na naitatanong na raw siya ng ibang mga lalaki. Sa kabilang banda, pinaikot naman ni Lady G ang kanyang labi, iniisip na mas nakakagets na si Jin sa mga lalaki kaysa inaasahan niya, at tila nagustuhan pa nga siya ng kanyang mapiliang bodyguard. Pagkatapos lumabas ni Jin sa eksena, tinanong ng guard kung balak ba ni Lady G na isama siya sa security detail ni So-ha-cha. Sinabi ni Lady G na oo, binabanggit na nangyari ang kamakailang insidente ng stalker kay So-ha-cha, at sinasabi na hindi naman masyadong delikado dahil basta't magiging escort lang siya. Tinanong niya kung anong opinyon niya dito, at sinabi ni Jin na okay lang yon. Habang papalayo si Jin sa kalsada, napansin niya ang kanyang lolo na nakatayo malapit. Tinawag niya ito, itinanong kung ano ang ginagawa nito roon, at simpleng sinabi ng lolo na nagpapalakas lang siya ng baga. Ibinahagi ng matanda na malapit na ang kaarawan ni De Hayan sa ilang araw pa, at mukhang nagulat si Jin. Ipinaalam ng matanda na hindi na niya masyadong alam ang mga hilig ni Jin ngayon dahil siya mismo ay isang boomer. Dinagdag pa niya ang tanong kung ito ay naniniwala sa kasal-anang nakaraan o nagpapalamig lang siya saan mang tumitigil. Si Jin kung maaari siyang magbigay ng mungkahi sa mga bagay na maaaring gusto ng mga bata niyang edad bilang regalo at kung ano ang mga gusto niya sa buhay. Lumalabas, si Jin ay walang kaalam-alam tulad ng kanyang lolo, at may awkward silence habang pareho nilang ne-realize na sila ay nahulog sa kategoryang boomer. Biglang tumunog ang telepono ni GA habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina. Pag-check niya, may nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha. Sumagot siya sa tawag, malinaw na nabigla na si Jin mismo ang tumatawag, na isang malaking bagay rin yun mismo. Kinatanong agad ng batang lalaki siya tungkol sa alok na ibinigay niya noon, at nagtataka kung ito ba ay patuloy pa rin. Ngumiti ang babae, iniisip na si Jin ay tumatawag tungkol sa alok ng hapunan, kaya't pakiramdam niya ay walang kapansin-pansin, sinabing abala siya ngunit titignan niya ang kanyang kalendaryo. Gayunpaman, nawala ang kanyang magandang ngiti nang sabihin ni Jin na ang totoo ay tumatawag siya tungkol sa part-time job na inaalok sa kanya. Nakitaan siya ng inis nang malaman niya na tungkol sa part-time job talaga ang tawag ni Jin, hindi ang hapunan. Tinanong ulit ng batang lalaki kung patuloy pa rin ba ang alok, at tinanong ng babae kung interesado siya. Kinumpirma ni Jin na oo, kaya sinabihan siya ng babae na pumunta sa kanyang studio kinabukasan ng alas 4 ng hapon. Sa game room, naglalaro sina Jin at iba pang mga lalaki habang nagkukwentuhan at nag-e-enjoy. Si Jaehang naman ay nagbabasa ng isang artikulo tungkol kay So-ha-cha at ibinabalita ito sa kanyang mga kaibigan. Nagtulungan ang iba pang mga lalaki upang masilayan ang monitor ni Jaehang. Sinabi ni Jaehang na bida si So-ha-cha sa isang bagong TV series base sa isang webtoon, ang Mercenary Teenager Series. Binanggit din ng Blondie na nakita niya ito sa personal at napakaganda nito. Napal-ubo ang buhok niyang kaibigan nang marinig ito at patuloy pa rin si Blondie,
na sinabi na nakita niya ito nang nagtatrabaho siya bilang part-time sa kumpanya ng kanyang pinsan kung saan nag-shoot sila ng isang commercial kasama siya. Napawaw si Jae-hang sa balitang ito, dahil matagal na siyang fan ni Seo Ha-cha mula sa unang palabas nito, nang 8 taon na siyang sumusubaybay sa trabaho at ang pagmamahal dito. Tinanong ni Young Chan si Blondie kung paano siya sa personal. Sinabi ni Blondie na maganda ito sa personal at inamin na siya ay hindi pa nakakita ng kasing gaganda. Hindi nakapigil sa sarili ang ibang mga lalaki na mapangiti at tawagin si Blondie ng maswerteng bastos. Tumangging magpaawat sina Jae-hang at isa pa sa pagtawag kay Blondie kung kailangan pa ng kumpanya ng pinsan nito ng tulong. Ito ay scene sa set ng ad shoot, kung saan lahat ay nag-aayos para sa susunod na commercial. Lahat sila ay nagmamadali at nag-aabang kay Seo Ha-cha na lumabas sa kanyang kwarto. Sa loob, naririnig ni Seo Ha-cha ang balita na may bodyguard na paparating para eskortehan siya. Kumpirmado ito ng isa sa crew, ngunit sinasabi ni Seo Ha-cha na mayroon na silang taga-agent siyang nag-aasikaso nito. Pero binabalaan siya ng lalaki na galing sa SW Corporation na ang guard na darating ay mula sa kanila. Sinabi niya na sinabihan na niya ang korporasyon na wala dapat ipag-alala. Pero nababahala pa rin sila dahil sa pambabantay ng ilang stalkers. Assurance niya na iisa lang ang kasama niyang lalaki, kaya't hindi ito masyadong abala. Kumpirmado ng guard na katulad ng Gorilla na ang bagong lalaki ay trainee lamang. Siyempre, hindi ito nagustuhan ng aktres. Nagtataka siya kung bakit trainee ang pinadalang tao para rito. Habang naghihintay para sa shoot, biglang napukaw ang atensyon ng lahat ng malakas ang tunog ng sapatos sa sahig. Nang lumingon sila, napabilib sila sa angking elegansya ng lalaking ito. Kahit hindi natin nakita ang eleganteng lalaki, masasabi ko nang may kumpiyansa na ito ang puppeteer. Yung batang lalaki natin nag-crash sa party dito. Sa kwarto ni Seo Ha-cha, binanggit ng mukhang Gorilla na guard na si SW ang nagpadala sa trainee para magkaroon ng karanasan, at pinapangako niya sa babae na bantayan niya ito para siguraduhing hindi makasagabal sa kanya. Nagpasalamat ang assistant ni Seo Ha sa guard sa tulong nito at humingi ng paumanhin sa dagdag na abala, sabi na ang buong sitwasyon ay lampas sa kanyang sahod. Pinapangako ng guard sa kanila na walang dapat ipag-alala. Idinagdag niya na kasalanan ni SW ang pagpapadala ng baguhan, at personal niyang inaasahan na nakakahiya na makatrabaho ang kung sinumang nasa mas mababang antas kaysa sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ng guard, nakita niya si Jin na nakatayo roon, at ang ating pambihirang gwapong lalaki sa kanyang pulang kasuutan ay talagang nakakapang-inig ng puso, at kaagad itong sinabi na taga-SW siya. Lubos na nagulumihanan ng assistant, nagtataka kung tunay nga bang bodyguard siya o nagpapanggap lang na isa. Formal na nagpakilala si Jin at kinumpirma na siya nga ang guard na ipinadala ni SW. Tinanggap na rin ng lalaki ito, bagaman halos iniisip niya na tila sikat si Jin na nagpapanggap lang bilang bodyguard, dahil sa sobrang kagwapuhan nito para maging ganap na alalay lang. Samantalang ang mukhang Gorilla ay, napansin niya ang aming binata, at para sa kanya, nakakatawa na isinugo nila ang isang literal na bata. Gayunpaman, tinanong ni Jin kung pwede siyang pumasok, at binigyan siya ng kumpirmasyon ng assistant na pwede siyang lumabas. Pagdating sa loob, biglang napahanga si Seo Ha-cha sa kanya, natatawa dahil sa pagmamahal ng batang ito. Pinakilala ni Jin ang kanyang sarili at sinabing siya na ang maging tagabantay nito mula ngayon. Agad namang bumati si Seo Ha at nagsabing natutuwa siya na makilala siya. Sa pagmamasid ni Jin sa paligid upang makuha ang tamang pakiramdam, nagdududa pa rin si Seo Ha kung totoong gwardya sibil ito. Mukha raw mas bagay siya sa trainee ng isang boy band na sinusubukan ay debut ng SW, at hindi malayo sa kanyang hinala na pinadala lang siya rito para magkaroon ng exposure. Samantala, gusto ng aming binata na kumpirmahin kung ito nga ba ang unang araw niya sa set. Kumpirmado ito ng assistant, at pagkatapos ng formalidad, agad nang tinutukoy ng aming binata ang isang mahalagang issue, at tinanong kung ang pang-install ba ay nagsimula 2 linggo na ang nakararaan sa pamamagitan ng mga sulat. Nilinaw ng babae na mas matagal na ito. Inilahad niya na para bang alam ng stalker ang lahat tungkol sa kanya. Nakatira siya at patuloy na iniwan ang kakaibang mga sulat sa kanyang mailbox. Mas lumala ito kamakailan, ngunit nangyayari na ito sa matagal na panahon. Sinasabi niya na karaniwan ito sa larangang ito ng trabaho, kaya hindi dapat masyadong mag-aalala si SW tungkol dito.
Pagkatapos, nagsimula na ang aktres na tanungin kung ilang taon na siya, at doon biglang bumalik ang isip ng bata sa isang punto noong sabihan siya ng senior na ang pag-alis ng kanyang edad ay magdudulot lamang ng pag-aalinlangan ng ibang tao sa kanyang kakayahan. Kaya sa kasalukuyang sandali, simpleng sinagot na ito'y isang sekreto. Sa puntong yun, tinawag ng gorilla mula sa likod ang bata at sinabing gusto siya nitong kausapin na saglit sa labas. Pagkalabas nila, nagsimula ang gorilla sa pagtatanong kung siya ba ay isang nagte-training sa seguridad mula sa SW. Nang marinig ito ni Jean, na-realize niya na ito ang impormasyon na kanilang ibinigay, kaya't sinunod na lang niya at kinumpirma na ito'y tama. Sinabihan niya si Jean na magpaubaya na lang at panoorin kung paano ito ginagawa. Tiwala siya na kontrolado na niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang batikyusan ang bata, sinasabing walang kamalay-malay kung bakit pinadala ng SW ang isang katulad niyang maliit dahil hindi biro ang seguridad, at ang pagsasanay sa drills ay hindi sapat sa totoong buhay. Kaya sinabihan niya ito na mas mabuti na lamang na manatili itong sa labas. Habang nag-aabang si Jean sa shift, nagtanong siya kung si Cheong Kim ba ang gorilla mula sa ahensya ng kapatid na nasa seguridad. Agad siyang hinawakan ng lalaki sa leeg, sinabihan na huwag iiwas sa tanong. Binalaan si Jean na kung akala niya nagloloko lang sila, mas mabuti na makinig siya kung gusto niyang makalabas ng buo dito. Pagkatapos nyon, itinulak niya si Jean palayo at umalis, kitang-kita ang pagkairita. Nang biglang lumabas ang aktres mula sa kwarto, tinanong kung okay lang si Jean. Sinabi ni Jean na okay siya, at humingi ito ng paumanhin para sa gorilyang gonggong, sinabing mula ito sa kanyang ahensya at medyo magastos sa kilos. Binanggit pa niya na sinabi na niya na hindi niya kailangan ng bodyguard. Walang sinabi si Jean, at masigla namang nagtanong ang aktres kung nag-aaral pa siya. Tumugon si Jean na ito'y kumpidensyal. Biglang tinawag ng kanyang assistant ang aktres, sinabing oras na para pumunta sa set. Bago lumabas, pinananatagan niya si Jean na mag-relax lang, sinasabi na walang mangyayari. Pagkatapos, iniwan niya si Jean na nakatayo habang sila'y umaalis. Sa sunod na eksena, napunta naman si Jie na nagtatanong kung nakarating siya ng maayos sa studio. Itinaboy siya ng guard sa pag-uusap tungkol kay Jean at kumpirmado niya. Sinabi ng guard na natanggap niya ang balita na si Jean ay nakapasok sa studio nang walang aberya. Tinanong ni Jie kung tama ba ang desisyon na ipadala siya roon dahil hindi pa siya lubos na nakakabawi. Sabi ng guard, hindi raw issue yun, kasi common lang daw ang mga banta at mga susunod para sa mga celebrities. Sa antas ng kasikatan ni Soha Cha, madami na siyang naranasan. Kamakailan lamang ay inatasan ng kanyang ahensya na magkaroon ng personal na bantay para sa kanya, kaya hindi magiging sobra-sobra ang trabaho para kay Jean. Pumayag si Jie, ipinaliwanag na ito ang eksaktong rason kung bakit niya siya pinadala roon, upang magpahinga siya habang bumabawi. Sinabihan niya na baka magreklamo pa si Jean kung gaano ito ka-boring. Ngumiti ang guard kay Jie at sinabing hindi niya naiisip na magiging boring kay Jean. Natuwa si Jie sa balitang ito at ginamit ang term na cakewalk upang bigyang diin kung gaanong kadali ang gawain para kay Jean. Hindi naiwasang pumayag ng guard, sinabi niyang tama si Jie. Samantalang nagtitipon ang mga tao para sa shoot, makikita rin natin ang gorilla na naglalakad pa ulit. Sa kabila ng pag-upo ng pinakamaingay na artista sa harap nila, tila nakatutok ang atensyon ng lahat kay Jean, hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Tinanong ng malaking lalaki si Jean kung bakit ito nawala sa kanyang post ng matagal, sinasabing hindi sila narito para mag-field trip. Sinagot ni Jean na siya ay nag-scan ng perimeter. Nag-init ang ulo ng palalo at tanungin kung ano nga ba ang tinutukoy ni Jean sa perimeter at ano ba ang alam ng batang ito sa mga bagay na yon. Biglang natapos ang shooting ng direktor. Habang lahat ay nagpapahinga, nag-alok ang assistant ni Soha Cha ng tubig sa kanya. Bago man niya maituloy ang pag-inom, biglang kinuha ni Jean ang atensyon niya, na malakas na nagpahayag na kailangan niyang manatili ang lahat sa loob. Lahat ay pinaulan ng atensyon pagkatapos marinig ang hiling na ito, at nagpatuloy si Jean sa pagsasabi na darating ang pulis at kinakailangang makipagtulungan lahat sa studio sa investigasyon. Lubos nang naguguluhan ng artista at nagtanong kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ipinalabas ni Jean sa kanya ang isang Sobra na may maliit na camera sa loob. Nagtanong siya kay Jean kung ano ito, at ipinaliwanag ni Jean na spy camera ito na natagpuan niya sa waiting room.
Yamakap ang balita gaya ng kidlat. Biglang-bigla, labis ang pagkabigla ng gorilla at assistant ng artista, pati na rin ang artista mismo. Pati na rin ang mga taong nakatayo sa paligid ay nagsisimulang magbulungan, nagtataka kung paano nakalusot ang isang spy camera sa kanyang silid hihintay. Nagsisimulang magdala ng takot ang artista, sabay sabi ni Jean na sinuri niya ang footage ng surveillance ngunit wala siyang nakitang security cameras sa pasukan ng silid hihintay. Kaya't mahirap malaman kung sino ang naglagay ng spy camera. Tulad ng dati, galit na galit ang gorilla, sinasabunutan si Jean dahil hindi agad ito nagsabi, ngunit hindi pinapansin ni Jean ang galit ng gorilla. Patuloy siyang nagsasalita, sinasabi na hindi ginamit ni MS, Cho ang silid hihintay matapos niyang makita ang camera. Hinihintay lamang niya para hindi maabala ang shooting, at walang kumuha ng camera o umalis sa studio. Umaapaw na sa galit ang gorilla. Halos sumasabog na ang kanyang mga nerbiyos, at parang sasabog na ang kanyang isipan, at kumbinsido siyang niloloko siya ni Jean. Sinubukan niyang agawin ang camera mula sa kamay ni Jean, naniningil na iabot ito. Ngunit tahimik lang si Jean, tumatayo lang doon. Bumalik si Jean na may ganoong casual na angas na halos hindi makapaniwala. Ang gorilla, visibly naiinip, tinanong si Jean kung ano ba talaga ang gustong gawin. Sagot ni Jean, mas mabuti raw kung ang assistant ni MS, Cho ang kumuha ng camera. Lumapit ang gorilla sa assistant at pinakiusapan na pahiramin siya ng camera para maayos ng kanilang team kasama ang pulis. Nahirapan pero sa huli, pumayag din ang kawawang assistant. Agad na kinuha ng gorilla ang camera mula sa kamay ni Jean nang walang alinlangan. Lahat sa paligid ay nagugulat sa pagyabang ng big guy na ito. Paglabas nila, sinimula ng gorilla ang pagbatikos kay Jean, nagtatanong kung bakit hindi ito lumapit sa kanya kaagad tungkol sa bagay na yon. Sinagot ni Jean, nagtataka kung bakit niya kailangang gawin yon, lalo na't sinabi na ng gorilla na siya ay nag-conduct na ng thorough na investigasyon nang tanungin ni Jean kung sinisiyasat niya ang waiting room. Sumiklab ang galit ng gorilla habang nagtatanong kung alam ba ni Jean ang tungkol sa camera noong nakausap nila. Kinumpirma ni Jean na alam niya. Ibinunggo ng gorilla si Jean, sinasabing bakit hindi ito kaagad nag-report sa kanyang mga pinuno. Pinaalala ni Jean sa kanya na hindi siya ang superior nito ng malinaw. At yan ang huli ng kawayan. Sinubukan ng gorilla na sampalan si Jean, pero hindi basta-basta si Jean natatanggap lang yan. Agad niyang hininto ang gorilla. Galit na galit, umatras din ang gorilla, mariin sabi na siguradong patay na si Jean kung hindi dahil sa SW Corporation. Makalipas, makikita natin ang van na mabilis ang takbo sa kalsada. Sa loob, nag-uusap ang babae at kanyang assistant. Tinanong niya kung gaano katagal bago malaman kung sino ang naglagay ng camera. Sinabi ng assistant na pinaplano na ng forensic team at malapit nang magkaroon ng sagot, pero di sigurado ang babae. Binanggit niya na sa tingin ng iba, sobra-sobra daw ang reaksyon niya sa maliit na camera na yun. Ang matikas na lalaki, laging nagbibigay ng kumpiyansa, nagsabi na huwag mag-alala. Siniguro niyang siya ang mag-iimbestiga sa bagay na yun. Habang may lungkot ang artista, tiningnan siya ni Jean pero walang sinabi. Pagdating sa bahay ng babae, bumaba siya at sinundan si Jean, pero sinabi ng assistant na manatili siya sa kotse dahil ibababa niya si Jean sa pinakamalapit na istasyon. Ngunit ayaw ni Jean at nagdesisyon siyang bumalik mag-isa. Sa huli, nagpaalam na ang assistant at umalis papalayo sayo. Si Jean ay nakatayo roon. Kapag nawala na ang sasakyan sa paningin, si Jean ay maglalakad sa paligid ng bahay ng aktres. Doon natin siya nakikita na nagtatago sa kanyang sariling bahay, may suot na maskara at cap. Paglabas niya, biglang siyang nagulat sa presensya sa likuran niya at umikot para tingnan kung sino ito, nakita niya si Jean na nakatayo sa tabi niya. Agad siyang nagtanong kung paano pa siya nandoon, at simpleng sinagot ni Jean na nag-iikot lamang siya sa lugar. Medyo nahiya siya at sinabi kay Jean na pwede na siyang umuwi dahil pupunta lang siya sa convenience store sa kanto at nagtanong kung bawal ba yun. Tugon ni Jean, malaya siyang gawin ang anuman nais niya, at yun ang dahilan kung bakit siya narito. Sumigla ang babae dito, at makikita natin siya mamasyal habang kinakain ang masarap na noodles sa labas ng convenience store. Sinabihan niya si Jean na huwag lang siyang umupo dyan kundi kumain din. Binanggit niya na balak sana niyang dalhin ang noodles sa bahay pero nagpasya siyang kainin yun sa labas dahil andyan si Jean.
Tumingin siya sa baba at aminadong kapag sobra siyang stressed, gustong maglibang at maglakad-lakad sa paligid. Matagal na siyang nasa industriya kaya nahihirapan siyang maglakad ng malaya kahit saan, at hindi siya nabibigyan ng pagkakataon para iyon gawin. Nagtatanungan sina Ina at Jean tungkol sa mga ginagawa ng bawat isa kasama ang kanilang mga kaibigan. Sinabi ni Jean na minsan, pumupunta siya sa game room pagkatapos ng eskwela. Nagtaka si Ina kung talaga bang tinukoy ni Jean ang game room. Kumpirmado ni Jean, kaya nagulat siya at parang kausap niya ulit ang isang teenager. Habang si Jean ay nagmumuni-muni roon, napansin niya ang kanyang mga kaibigan na labis na nagugulat na makita siyang kasama ang kilalang aktres. Tahimik na tumayo si Jean sa likod habang kinakawayan ng babae ang kanyang mga kaibigan ng may ngiting magiliw. Makalipas ang ilang sandali, sumama na ang lahat ng kaibigan ni Jean sa mesa at napag-alamang nagkataon lang na silang lahat ay napadpad sa game room. Binanggit ni Jae-hang na hindi niya inakalang maglalaro siya kasama siya ngayon. Ngumiti ang aktres at sinabi na hindi rin niya inakalang mapupunta siya sa game room kung saan karaniwan niyang nilalaro ang laro sa bahay. Nadama ni Jae-hang ang kilig habang ngumiti at nagsasalita ang aktres, dahil lalo itong gumaganda sa personal. Nagpasalamat siya sa kanya sa papuri, at binanggit din na hindi niya malilimutan na sinabi nila sa kanya na hindi siya magaling sa laro. Itinuro ni Yang Chan na totoo nga ito, na mayroon talagang. Walang duda na talagang magaling siya. Nakakagulat, kahit gusto siya ni Jae-hang, sinasabi niya na walang awa sa mga baguhan. Sumasang-ayon si Blondie, at tila pagod na pagod siya, pagod sa pakikipaglaro sa mga baguhan tulad ni Jean at Soha. Sinasabihan ni Jae-hang siya na huwag personalin, ngunit hinahamon na huwag sabihing gamer para hindi masaktan. Sumasaya naman ang aktres sa ngiti at masayang tawanan pagkatapos ng kanilang biruan. Sa huli, nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng huling pagbaba ng kamay, nagtungo na sina Jane at Soha magkasama, habang ang mga lalaki ay nanatili sa likod, hindi pa rin makapaniwala sa kanya. Nagsabi pa si Yang Chan na hindi niya maipaliwanag kung bakit kinutuban nila si Soha Cha tungkol sa kanyang galing sa paglalaro. Sumasang-ayon si Jae-hang, at pakiramdam niya ay isa lamang itong malaking pangarap. Habang sila'y lumalakad palabas, dala-dala nila ang matamis na pirma ni Soha Cha, napapirmahan sa kanilang mga uniforme. Makikita natin mamaya ang isang Mini Cooper na sumusulpot sa kalsada. Sa loob, hindi pa rin makapaniwala si Soha na isang high school student talaga ang kanyang bodyguard. Medyo naiilang si Jean, nakakakita ng napakasigla at masayahing Soha, habang patuloy itong nagkukwento. Nagsasabi si Soha kung gaano siya nasiyahan sa pakikipaglaro sa kanya, at amining hindi niya inakala na magiging kasama siya sa isang game room na ganoon. Karaniwan ay naglalaro lang siya ng laro mag-isa sa bahay. Sinasuggest ni Jean na kung mahirap para sa kanya ang maglaro sa harap ng madla, pwede niyang imbitahan ang kanyang mga kaibigan para makisali. Ipinaalam ni Soha na naging isang trainee siya mula nang siya ay nasa gitna ng paaralan, kaya totoo na wala siyang tunay na mga kaibigan. Nang siya ay magdebo, abala siya sa trabaho kaya hindi siya nakapagbukas ng tunay na koneksyon. Minsan siyang nag-aaya kasama ang mga taong nakilala niya sa trabaho, pero hindi niya talaga sila tinatawag na mga kaibigan. Tapos tinanong ni Soha si Jean tungkol sa kanyang buhay, dahil curious siya kung bakit ito nagtatrabaho bilang bodyguard habang nag-aaral pa. Ipinaliwanag ni Jean na ginagawa niya ito upang bilhan ng regalo ang kanyang munting kapatid sa kaarawan nito. Nang laban si Soha at natouch dahil sa dahilan niya, inaakala siyang napakabait na kapatid. Nagkomento siya na malamang ay malapit siya sa kanyang kapatid, pero hindi talaga siya makarelate sa totoo lang, dahil siya lang ang anak ng kanyang magulang. Tapos inaalok niya si Jean na ihatid siya, pero sinabi ni Jean na hindi na kailangan at siya na lang ang uuwi matapos niyang bantayan siya. Sa buong usapan nila, matiwasay si Jean. Nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan, bumaba si Jean mula sa sasakyan. Paggulong niya, napansin niya ang isang lalaking papalapit. Galit na galit ang hitsura ng lalaki, ngunit agad itong panyanatag ni Soha sa pagsabing wala lang dahil kilala niya ito. Nang uyam si lalaki kay Soha na may gustong makita itong espesyal na tao na kilala ni Soha na nasa sasakyan ngayon, ngunit nanatili itong walang imik si Soha. Habang papalapit sa kanila ang lalaki, sumabay rin si Soha sa paglalakad, ngunit mabilis na nagtangkang hamarang si Jean sa lalaking ito.
Ngunit agad na sinabi ng lalaking may salamin sa mata kay Jin na umurong. Sinabihan ni Soha si Jin na pwede na siyang umuwi, at siya na lang daw ang uuwi mamaya. Ngunit tinanggi ni Jin at nagsabi na mag-aantay siya. Saglit na natahimik si Soha habang tinitigan ang mahinahong mukha ni Jin. Sa huli, ngumiti siya at sinabing umuwi na nga si Jin at magpahinga. Habang lumalayo siya, may halong lungkot sa tingin niya, iniisip sa sarili na hindi niya ito dapat isama sa gulo. Pagpasok ni Soha sa sasakyan, sinimulan siyang sermonan ng lalaki, nagtatanong kung bakit hindi siya sumasagot sa tawag niya. Pinalad niya ito sa pagiging hindi tumatawag kahit abala siya. Diretso ang sagot ni Soha, nagtatanong kung bakit pa siya sisigat sa kanya. Nagulat ang lalaki sa lilom sa kanyang tugon at pagkatapos ay ngumisi, binaban siya na huwag siyang masyadong sisira sa kanya o baka maghinanakit siya. Binabalikan niya siya na may kanyang mga limitasyon din, at sinisikap niyang ipaliwanag ang kanyang ugali sa pagsasabing ang mga pagkikita niya sa ibang babae ay pawang para sa negosyo at hindi dapat labanan. Sinasabi ni Soha sa kanya na hindi niya inaalintana kung sino ang pinupuntahan niya, sapagkat hiwalay na sila isang buwan na ang nakakaraan, kaya dapat itigil na niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya at pagpapakita ng ganito. Ganap na sinasabi niya na mas gusto niya kung hindi siya tatawag o dadayo pa. Nagsisimula na siyang buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit biglang lumapit ang taong ito sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at sinasabing ituturo sa kanya ang aral tungkol sa kanyang pwesto. Malinaw niyang ipinaalam na hindi ibig sabihin ng kanyang kaunting kasikatan ay magiging mataas siya ngayon. Saka siya nagtuloy sa pambabastos tungkol sa pagwasak sa isang aktres tulad niya at nagbabanta na ibunyag kung sino ang mga magulang niya. Pagkatapos, tinanong niya kung talagang natututo siya sa kalagayan niya. Pero bago pa siya makapagsalita ng kahit anong kabastusan, sinira ng aking lalaki ang bintana ng kanyang magarang sasakyan. Nagsambulat ang salamin sa lahat ng dako. Habang ang lalaki natin ay humawak sa kurbata ng mayamang lalaki, hinayla niya ito palabas sa kanyang komportableng upuan at itinapon sa aspalto, na nag-iwan sa kanya ng mga bakas ng sugat. Ang babae ay lubos na nagulantang sa eksena, at agad nating sinabihan siya ng lalaki na pwede na siyang lumabas. Pagkalabas niya sa sasakyan, sinuri niya kung okay siya. Sinabi niya na okay lang siya, ngunit mas nag-aalala siya sa mayamang lalaki na ngayon ay itinapon lang niya. Samantalang ang mayamang lalaki ay sumisigaw ng malakas, nang hihingi ng malaman kung sino nga ba siya. Dala ng kanyang mahinahong ugali, sinabi lamang ni Jin na siya ay bodyguard niya. Ang mayamang lalaki ay sobrang galit, nag-aalanganing tanggapin na siya ay itinapon ng isang mababang bodyguard lamang. Bigla siyang tumingin sa kanyang sariling bodyguard, na ngayon ay nanginginig sa sakit sa sahig. Habang ang kanyang bodyguard ay sumusubok bumangon at humingi ng paumanhin, sinabyunan siya ng mayamang lalaki ng lahat ng pambabastos na maaring isipin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Soha, pinaalalahanan siya na hindi pa tapos ang lahat. Sa munting banta na yon, siya at ang kanyang bodyguard ay nagmamadali at umalis na papalayo sa kanilang sasakyan. Si Soha, na nasa pagka-shock pa rin, tanong sa amin na lalaki kung bakit niya ginawa yon at kung kilala ba niya ang lalaking yon. Nalaman nila na wala siyang kaalam-alam kung sino ang mayamang lalaki. So, tinanong niya siya kung ano ang iniisip nito, at sinabi niya lang na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Sinabi niya sa kanya na oras na para umalis, at aalis lang siya kapag nailigtas na niya ito papunta sa kanyang tahanan. Nakikita ang kanyang mahinahong ugali, nagsimulang ngumiti muli at nagpasalamat sa tulong bago pumayag na sumama sa kanyang kasama. Kinabukasan, naririto na naman tayo sa opisina ng advertising, at muli na naman ay nakasimangot ang mamang bantay. Galit na galit, sinasabi niya na narinig niya tungkol sa maliit na gusot kahapon. Si Jin ay nananahimik habang nag-uusap ang bantay, nagtatanong kung alam ba niya kung sino ang kanyang kinakalaban. Sa kanyang karaniwang astig na estilo, sinagot ni Jin na wala siyang pakialam kung sino man ito, dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala talaga ang bantay sa kung paano pakitunguhan itong baliw na taong ito, at nag-aagaw sila ng paraan para mag-away sa baliw na taong ito. Kaya binutusan niya ng kanyang daliri ang ating kasama, at ipinaliwanag na ang lalaking sinaktan niya kagabi ay ang ikatlong anak ng pinuno ng KP Group, at siya ang pinuno ng marketing ng Soha Cha. Makikita mo, kamakailan lamang ay naging pangunahing mamumuhunan ng KP Group ang ahensya ni Soha Cha, kaya hindi lang niya niloko si Soha, kundi ngayon kahit ang buong ahensya niya ay nanganganib dahil sa kanya,
kaya gusto niyang malaman kung pwede ba siyang makipag-usap. Nagbigay siya ng babala tungkol sa mga bunga ng kanyang mga kilos. Sinabihan niya si Jean na kalimutan ang anumang pantasya niya tungkol sa pagiging importante, at payo sa kanya na huminto bago niya masira ang buhay ng iba. Lumayo na ang gorilla at ang kanyang dalawang tauhan. Makikita natin mamaya ang parehong may salamin na lumalabas habang ang mayaman na kadate ni Jean kagabi ay nakaupo sa loob. Mukhang sinasabi ng pinuno ng ahensya kay Soha na humingi ng paumanhin kay Jikai dahil sa maling paggawa ng aksyon. Galit na galit si Soha sa nangyari at pinapaalalahanan ng matabang lalaki na may shoot siya ngayon, at agahan pa siyang pinilit sa ganitong kababawan. Bukod dito, patuloy siyang tinitiyak na hindi siya dapat mag-sorry. Halos mahimatay ang pinuno ng ahensya sa tuwa sa tapang ni Soha sa harap ni Jikai. Mukhang nanghina ang matabang lalaki at nagtatanong kay Soha kung ano ang nangyari sa kanya. Nanatiling tahimik si Soha habang humihingi ng paumanhin ang pinuno sa harap ni Jikai, na sinasabi nitong totoo siya, at na napakarami ng stress na dinaranas ni Soha dahil sa stalker. Nagsimula ngumiti si Jikai na parabang nauunawaan ang pinagdadaanan niya, kaya't pinapatawad niya siya. Pagkatapos ay ibinato ni Jikai ang mga kontrata sa lamesa. Kaya pala andito siya, para ipaalam sa iyo na mayroon pang isang dahilan kung bakit siya napunta rito, dahil nabalitaan niya na hindi mo pa inaaprubahan ang kontrata. Grabe ang inis ni Soha, at pinaalalahanan siya ng direktor na marami siyang oras para pag-isipan ang lahat, at sigurado siyang makikipagtulungan siya sa ahensya, dahil kasama niya ang mga yon mula pa nung trainee pa siya. Sinabi din niya na dinibdib niya ang mga kondisyon para sa kanyang kapakanan. Biglang na-realize ni Soha na sinusubukan siyang isalba muli nila, at ititim sila upang pilitin siya na pumirma. Naalala ni Mr. Kai ang bodyguard kahapon, at sinabi sa direktor na kailangan itapon din ito. Sabi niya hindi niya kayang maipagpatuloy ang ideya na palaging nasa tabi ni Soha ang isang ganun kasupladong tao. Agad pumayag ang makasariling mataba na isauli ang ibang guard, na siya pala yung ating lalaking. Pero as usual, tinangka ni Soha na ay protesta, pero pinatahimik siya ng mataba at sinabi na hindi lang about sa nangyari kay Mr. Kai noong gabi. Narinig din niya mula sa ulo ng security na problematic tao daw ang lalaki natin. Mukhang may reklamo rin yung gunggong na gwardya tungkol sa lalaking natin. Sa kabilang banda, agad na pinagtanggol ni Yoan si Jean, sinasabi na wala naman daw nagawang masama. At nangyari kagabi hindi kasalanan niya. Pero biglang naputol ang kanyang salita nang ma-realize niyang nadambang niya ang pangalan ni Jean nang hindi sinasadya. Agad na tinanong ng mayayamang tarantaduhin kung gaano na siya kalapit kay Jean, at kung kaya ba't siya nagmamalditahan kagabi. Halatang pagod na si Soha sa kanyang palaging pagdududa at paraan kung paano laging kinakalkal ang kanyang personal na buhay. Sinubukan niyang ipaliwanag na mali ang akala nito, sinasabi na si Jean ay simpleng bantay, at pagod na siya sa taong ito na sige pa rin sa kanya matapos ang kanilang hiwalayan. Ngumiti na naman yung gago at nagbintang tungkol sa pag-aalis ng aming batang nagtatrabaho bilang bantay para sa kanya sa ngayon. Nahuli ng magulo ang mahirap na babae sa baluktot na tanong. Sa kabilang banda, nagpatuloy pa siya na sinasabing ang taong sobrang marahas ay hindi dapat magbantay ng ibang tao. Agad na na-realize ni Soha kung ano talaga ang iniimpluwensya ng lalaking ito, at hindi niya matanggap kung paano ito naghihiganti sa isang inosenteng lalaki. Biglang lumabas sa kanyang isipan ang imahe ni Jean, na kasama kung tutuusin, at nagtanong kung kailangan pa ba niya itong gawing ganito kalayo. Iniisip niya kung galit lang ba siya sa pag-renew ng kontrata. At sinisisi nito sa isang inosenteng taong nakatatagpo. Ang current adong yun ay ngumisi lang at sinabing hindi siya galit dahil alam niya na pipirma siya sa kontrata. Nag-aalala lang siya tungkol sa ating batang naglalagay sa iba sa panganib. Makikita ni Soha na nagsisinungaling siya, kaya sinabihan niya ito na pwede itong maging masaya dahil malapit na niyang tanggalin ang ating batang empleyado. Pero saka sinabi ng mayaman na hindi niya hahayaang palampasin si Jean sa pagtanggal lamang sa trabaho nito. Nagsisimula ng makaramdam ng kaba si Soha habang inaalala kung anong mas masamang bagay ang maaaring gawin sa kanya ng lalaking ito. Sa kabila ng takot, sinabi ng mayaman na pirmahan na lang ang 10 kontrata para makalabas sila at magdiwang. Pagkatapos, iniutos din ito sa kanyang tauhan na dalhin si Jean. Alam ni Soha na gusto lang ng lalaking ito ng paghihiganti sa kahihiyan na ibinigay ni Jean sa kanya kagabi. At nang ngumiti ang mayamang ito, lalo lamang siyang nairita.
At ang nais lamang niyang isipin ay paano makalayo doon ng mas mabilis at maaari. Nang pumasok na si Jin sa silid, tumayo lang ito habang tinitigan siya ng mayabang na lalaki, sinasabi na bata lang siya, at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ito nagiging marahas. Sinabihan naman ng direktor ng ahensya si Jin na hindi na siya magiging bahagi ng detalye ng seguridad ni Soha, at siya ay papalitan. Nagpapadala na rin ng mensahe sa SW Corp, kaya dapat na lang siyang umalis. Pagkatapos nyon, ngumisi ang mayabang na lalaki at sinabi na magiging mas mahirap na ang buhay ni Jin. Ngunit hindi nagpapahalata si Jin sa mga banta at nananatiling tahimik. Tumingin siya sa babae at alam niyang hindi masyadong masaya ang pakiramdam nito sa pagiging doon, kaya tinawag ni Jin ang babae, binibigyan ng paalala na dapat na silang umalis bago siya malate sa susunod na appointment niya. Bigla niyang nilingan si Jin, at tinanong kung dapat na silang umalis. Doon nagtawanan ng maniakal ang mayamang lalaki at tinanong si Jin kung talaga bang iniisip niya na makakasama niya ito. Nanatili lang si Jin na nakatayo ng tahimik, hindi pinansin ang pang-uuyam, habang sinabihan siya ng mayamang buwisit na subukan niya raw na dalhin ito. Sa sandaling yun, pumasok ang Gorilla kasama ang kanyang mga utusan. Pagpasok, humingi ito ng paumanhin sa kanyang boss at sinabing siya na ang bahala kay Jin mula ngayon. Labis ang kagulat-gulat ng babae sa kanilang presensya, at sinabihan agad si Jin ng malaking lalaki na huwag mag-ingay at lumabas. Ngunit nananatili lang ang ating lalaki doon, at biglang sumigaw si Soha na umuwi na siya, sinasabing hindi na niya kailangan ito bilang kanyang bodyguard at sinisante na siya. Kahit nasa kabila ng pagkakasante na sa trabaho, hindi pa rin aalis ang lalaki ko. Ayaw umiwas sa pwesto niya, at nagtayo lang siya ng matatag. Dito na sumugod sa kanya ang isa sa mga bantay, tinatawag siyang alingas-ngas na tae. Agad itong sinipa ni Jin palayo tulad ng pagtataboy lamang sa isang asong ulol, na nag-iwan kay Soha na lubos na nagugulat. Samantalang ang bantay ay napaupo ng malakas, nagdudugo ang lahat. Lahat sa silid ay namangha sa eksena, na kahit ang mayaman at ang mataba ay bamuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Habang ang malaking lalaki ay tila mas lalo pang nagiging frustrado. Dito ay sinugpo ni Jin ang kaba sa pamamagitan ng pagsabi na mayroong hindi pagkakaintindihan dahil si MS, Soha Cha ay hindi ang kanyang amo, at ang di inaasahang balitang ito ay lubos na nagpasingab sa kanya. Naglaan silang lahat ng sandali upang masuri ang balita, habang ang mayaman, palalong lalaki ay nagngangalit, tiwalang wala talagang alam si Jin sa kanyang ginagawa. Ngunit ginawa ng ating binata na malinaw na naiintindihan na niya ang sitwasyon. Ipinakilala niya na itong mangingilamang mayaman ay naggayat lamang ng kwento ng stalker upang pilitin si Soha na pirmahan ang kontrata. Nagtalaga pa nga siya ng isang bodyguard upang palaging bantayan siya. Ipinaliwanag ni Jin na ang Sterling Entertainment ay halos nawasak dahil sa masamang pamamahala bago ang pamumuhunan ng KP Group. Yamang si MS, Cha ay ang ahensya ay ang pinakalaking asset, pareho ng kumpanya ay magiging malaki ang mga pagkawala kung aalis siya. Binanggit din niya na madami ng banta ang natanggap niya mula nang ipakita niya ang kawalang gana na mag-renew ng kontrata. Nagtataka ang babae kung papaano nalaman ni Jin lahat ng ito. Sa kasalukuyan, may cut sa nakaraan, sa game room, kung saan galit ang lahat kay Jin dahil nagamit niya ang kanyang phone sa gitna ng lahat. Lumabas na binasa pala niya ang lahat ng mensahe sa phone niya. Sa kasalukuyan, ang aroganteng lalaki ay nagtatanong kung ano ang plano ni Jin patungkol dito, kahit alam na niya ang lahat. Lumapit si Jin kay MS, Cha at nagtanong kung ano ang gusto niya. Tahimik na naiwan si MS, Cha, malalaki ang mata, at nahihirapang magsalita. Nagsimulang dumulas ang luha habang sinasabi niya na hindi niya na gustong manatili roon. Ang aroganteng lalaki naman, biglang sumigaw habang bumabangon. Habang papalapit siya, bigla siyang sinuntok ni Jin sa tiyan, pinadala siyang lumipad ng ilang metro layo. Lumingon ang mga ibang kasama sa kwarto at napalaki ang kanilang mga mata sa kakaibang eksena. Nagmadali ang guard na may salamin sa kanilang boss, nagtatanong kung okay siya. Samantalang yung malaking lalaki ay papalapit. Si Jin, ngunit bigla niyang sinalpak sa ilalim ng baba nito, nagdudugang sa dugo at binasag ang salamin nito at iyon ay nag-iwan sa kanya na natatangay pawrong. May isa pang lalaki na sumubok na lumapit kay Jin, ngunit agad na nagpalabas ang ating lalaki ng isang malakas na sinalpak sa ilalim ng mga binti nito.
Galit na galit ang malaking lalaki, ngunit bago pa ito makapag-react, sinapak siya ni Jean sa ilalim ng lalamunan, pinato ang kanyang mukha ng kanyang tuhod at iniwan ito na nakahiga sa sahig. Nakatayo doon ang babae, ang bibig niya'y malawak ang pagkabukas, ngunit agad na sumigaw kay Jean na mag-ingat. Isang lalaki sa kabilang dako ang sumubok na tusukin si Jean gamit ang isang patpat, ito'y winasak ng walang kaukulang itaas at baba. Sa wakas, hinagis ni Jean ang patpat mula sa kamay ng lalaki at ito'y bumagsak sa lupa. Sa isang mabilis na kilos, ibinaba ni Jean ang kanyang kamay at sinalpak siya sa ilalim ng baba nito ng mariin. Pagkatapos nyon, pinanigurado rin niyang magbigay ng isang napakalupit na sipa, at ang epekto nito ay nagpadala sa lalaki palayo, sumabog ito sa pader, at siya'y natagpuan na nakahiga sa sahig. Tumingin doon si Jean sa huling lalaking nakatayo, ang direktor ng ahensya, na tila'y nanginginig na animoy dahon. Sa kabilang banda, ang mayamang lalaki. Hindi pa rin makapag-move on sa disgrasya na tinamo, muli na namang tanong si Jean kung may alam nga ba siya kung kanino siya nakikipaglaban. Nahatulan niya ng nakamamatay na tingin ng ating kaibigan, ipinapahayag na tiyak na ibabasura niya ito kasama ng babae. Nakipagkasundong gagawin niya ang lahat upang sirain siya, ngunit naiipit ang kanyang mga salita nang makapasok si Jie sa silid kasama ang kanyang kasamang tagapagsundo. Habang minamasdan niya ang kalat sa paligid, hindi niya maiwasang sabihin na pinadala niya ang ating kaibigan dito dahil dapat daw madali lang. Nang tignan ni MS, siya si Jie, agad niyang napagtanto na ito nga ang kabigha-bigha ng apo ng SW chairman, na pinamunuan ang kanilang entertainment division at lahat ng kanilang news ventures. Habang lumalakad si Jie patungo sa silid, sinabi niya sa ating kaibigan na siya na ang baalang maglinis doon, at pwede na siyang magpatuloy sa kanyang araw. Tumango ang ating kaibigan at sinabing oras na upang magpatuloy si MS, Cha. Namangha ang mayamang gagong makita si Jie at nagtanong kung ano ba ang kanyang ginagawa roon, ngunit walang tugon si Jie. Maayos na umupo siya at binanggit na narinig niya na may hindi pa tapos na gawain ang may kaibigang yun. Lubos na naguluhan ang direktor at ang mayaman dahil mukhang sila ang kanilang inaway. Maling tao pala, nagbibiruan si Jie sa kanila, sinasabing pwede nilang ayusin yung hindi tapos na usapan sa kanya kung gusto nila, at handa siyang magkaintindihan. Natakot na sobra ang direktor at yam-a ng lalaki. Samantala, sa labas, lumalakad si Jean nang papunta sa harap kasama si Jie sa likod niya. Habang naglalakad sila, nag-iisip si Jie kung sino nga ba itong batang ito. Lumapit sa kanya ang bata at nagtanong kung saan ang susunod na lakad niya. Tahimik ang babae ng sandali, pero biglang tumawa ng mahina bago sumabog sa halakhak. Halos hindi niya maipigil ang tawa at luha sa galit. Sa sumunod na eksena, nasa bahay ni MS, Cha tayo. Nakahiga pa rin siya sa kama, mukhang gulo-gulo. Nakatulog siya ng tuluyan ng 10 oras, grabe dahil karaniwan ay 3 oras lang ang tulog niya dahil sa kanyang sleep disorder. Nagtataka siya kung baka nga dahil wala na ang mga bagay na kanyang ini-stress, kaya natulog siya ng matagal. Ibinabalik ang eksena sa nakaraan, kung saan nakikita natin sina Jie at MS, Cha na magkasama. Sinabi ni Jie na naayos na niya ang gulo sa legal na kanayonan sa kanyang dating ahensya, at ngayon ay malaya siyang pumili kung sino ang gustong katrabaho. Pinuna ni MS, Cha ang alitan na. Kasama sa ahensya ang kalahati lang ng suliranin. Siniguro ni Jie sa kanya na kung tungkol ito sa mayamang si Dongjin Ki, wala siyang dapat ikabahala. Natuklasan ni Jie na nananakot ito sa kanyang mga magulang, kaya't kumilos na siya ng naaayon. Bukod dito, nakumpirma na rin ng KP Group na si Mr. Ki ay nag-isa lamang at nangako na walang masasamang mangyayari sa kanyang pamilya. Natutuwa si Soha kung paanong pinamahalaan ni Jie ang lahat ng bagay ng napakadiretso, ngunit nagtataka siya at nagtanong kung bakit si Jie ay gumagawa ng paraan para tulungan siya. Napaamin ni Jie na matagal nang interesado ang kanilang alyansa na magtrabaho kasama siya, ngunit higit sa lahat, ito'y dahil si Jean ay nais lamang tupdin ang kanyang tungkulin bilang bantay katawan. Sa kasalukuyang sandali, patuloy na bumabalik sa isip ni Soha ang huling linya tungkol sa aming lalaki. Mabilis siyang bumangon sa kama, at mamaya, nakita natin ang isang van na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng isang bantay, na nagpakilala bilang si Ahyun Kang mula sa SW Corp,
na nagsabing siya ang magbabantay sa kanyang kaligtasan sa kasalukuyang panahon. Ikinabigla't ikinagulat niya na may bagong lalaking sumalubong sa kanya sa halip na si Jean, kaya tinanong niya ito kung bakit hindi dumating ang aming lalaki. At sa lungkot niya, hindi nag-abaya ni Jean. Sa kanya, in-explain ng lalaki na huminto si Jean. Nang marinig ito, naramdaman niya ang isang alon ng lungkot, ngunit agad siyang nagngiti ng worry awkward at bumati sa kanyang bagong bodyguard, at hindi maiwasang mapangiti ng kaunti ang guard. Makalipas ang sandaling iyon, naririnig na naman natin ang eksena sa ahensya, kung saan nagsasagawa ng isang podcast si Soha kasama ang isa pang babae. Bagaman siya'y ngumingiti at sumasagot sa lahat ng mga tanong ng host, sa loob niya, ang kanyang isip ay palaging iniisip kung bakit biglang umalis si Jean, at malungkot siyang hindi man lang siya inabutan ng palm bago umalis. Ang eksena ay bumalik sa ating kaibigan, na ngayon ay nasa opisina ni Jie. Sinabi niya sa kanya na pipirma si Soha Cha sa Entertainment Division ng SW, at tinapos na ang dating ahensya nito at si Donggon Ki. Nagpaliwanag siya na matagal nang nang-aabuso sa batas ang mga ito, at marami silang mga lihim na pandidiri na maaaring gamitin para manahimik sila. Pinasalamatan siya ng ating kaibigan, ngunit ipinapaalala sa kanya na siya ang nag-utos na siyang mag-handle nito dahil tungkulin ng SW Corp ang pagprotekta kay Soha. Pagkatapos ng maikling pagbisita, umalis si Jean, at habang siya'y naglalakad sa mga walang laman na koridor, bigla siyang tinawagan ng kanyang telepono. Pinakita na ito'y si Day na nagte-text sa kanya. Mukhang nagtatanong kung siya nga ba ay bodyguard. Para kay Soha dahil napag-usapan kina Jae-hong at Yang Chan kaninang umaga na sumama pa siya sa game room. Sumagot ng positibo si Jean sa kanyang text message at ipinaliwanag na bahagi ito ng isang field assignment para sa security training program. Agad na nag-excite si Daehyun at pinuna na kung alam lang sana niya sa una, sana'y hininga niya si Jean ng autograph o kahit ano mula kay Soha. Mukhang natuklasan na ni Jean kung ano ang regalo niya sa kanyang kapatidang babae. Sa anumang paraan, habang nag-chit-chat sila ni Soha, bumagal ang mga hakbang ni Jean nang makita niya si Soha sa harap niya. Agad na itinanggi ni Soha na ang pagkikita nila dito ay napakalaking aksidente lang. Iniisip ng kanyang gwardya na literal na lumabas siya dahil naririnig niya na nasa paligid si Jean. Sa anumang paraan, nabanggit niya na nandito siya para sa isang pagpupulong at nagtanong kung pwede silang mag-usap saglit paglabas nila. Paglabas nila, sinimulan niya ang usapan sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa kanya sa lahat. Ngunit agad na sinagot ni Jean na wala naman daw kailangang pasasalamat dahil trabaho lang ang kanyang ginagawa. Mukhang nalungkot siya habang nagtatanong kung bakit biglang siya nag-resign. Ipinaliwanag niya na masyado siyang nagpuyat at naramdaman niya ang kirot sa kanyang sugat, kaya napagdesisyonan niyang hindi na siya karapat-dapat magpatuloy. Trabaho sa mga kondisyon na yon. Nagulat siya at tinanong kung nasugatan siya habang nagtatrabaho para sa kanya. Ngunit tahimik na sinabi niya na ito ay lumang sugat mula sa kanyang nakaraan lamang. Nang tanungin niya kung seryoso ito, sinabi niya na ito ay tanging isang naputol na tadyang lamang. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang kamay at humingi ng kanyang telepono. Si Jean ay namamangha sa biglang niyang hiling, ngunit pinipilit siya nito hanggang sa ibinigay niya ito. Kapag nakuha na niya ang telepono, sinimulan niyang isilid ang kanyang personal na numero, na bagay lamang na mayroon ng kanyang mga magulang, kaya sinabi niya sa kanya na mas mabuti na lang daw siya. Pagkatapos ilagay ang kanyang numero, ibinabalik niya ang telepono at itinanong kung mayroon siyang nais. Sa simula, hindi naiintindihan ni Jean ang sinasabi niya, ngunit agad siyang nagpaliwanag na masigla siyang gagawa ng anumang hiling bilang isang tanda ng kabutihan dahil sa kanyang malaking tulong. Nanatiling tahimik si Jean ng ilang saglit at pagkatapos ay nagtanong kung tiyak siya na pwede siyang humiling ng anuman. Sinigurado siya ng babae na makakapag-request siya. Sa susunod na eksena, nabubuksan ang eksena sa paaralan. Sa loob ng silid-aralan, ang lahat ay nabigla sa biglang pagkakita sa harap nila. Samantala, si Diane ay nag-aayos na ng kanyang bag, may balak siyang dumaan sa tindahan mamayang hapon para bumili ng baka para sa hapunan. Bigla na lamang, isang sariwang bulaklak ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang mukha. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Soha na nakatayo roon na may hawak na magandang mga bulaklak, na tila ganoon rin kasindap na nakapagpaganda. Napakagulat ni Diane, walang kaalam-alam kung bakit naroroon si Soha. Sumigla ang babae sa isang ngiti, masaya niyang sambit na siya nga si Diane, at bumati ng maligayang kaarawan habang inaabot ang bouquet.
Pagkatapos nun, nagdesisyon ang babae na mag-selfie kasama si Diane, at isa na naman, binigla ang buong klase ng anyayahan ni Soha si Diane mag-dinner mamaya. Sa pagsunod, makikita natin ang klase ng mga binata, kung saan lahat ay nagulat sa pagkakatuklas na naroon si Soha sa paaralan. Makikita naman ang tatlong mangmang na agad na sumugod upang makasabay kay Soha. Samantala, nag-aayos na ng kanyang bag ang ating binata, nag-iisip kung paano sa umpisay hiling lang niya ng autograph, pero ginagawa na niya ng marami. Para sa mga nangingibang buhay, narito ang malayugtong selfie ng dalawa sa iisang frame. Mamaya naman na gabi, habang tumatakbo ang ating binata sa mga tahimik na kalsada na may hawak na isang bag. Maikli lang ang lumipas, nakakita siya ng kanyang lolo na nakatayo doon na tila may daladala na parang birthday cake. Pagkatapos nun, makikita natin si Diane na pinapawisan na ang mga kandila sa kanyang birthday cake sa simpleng isang. Sinusundo ni Lolo si Diane, at agad siyang sumisigaw ng maligayang kaarawan. Patawid ni Lolo ang isang kahon ng Samsung Galaxy phone kay Diane. Napakagulat ni Diane sa bagong telepono. Naalala niya ang pangako ni Lolo na bibilhan siya nito. Medyo nakukonsensya si Diane, sinasabi na okay pa ang kanyang lumang telepono at hindi na kailangan ng bago. Sa huli, si Jean naman ang magbibigay ng kanyang regalo. Agad niyang inilabas ang isang malaking kahon. Pagtingin ni Diane, natuklasan niya na isang Samsung notebook ang laman nito, kaya siya ay lubos na nagulat dahil napakamahal nito. Medyo nag-aalala siya, sinasabing sobra-sobra na ito. Kahit si Lolo ay nagugulat kung paano nakabili si Jean ng ganong kamahal na notebook, ngunit kalmado naman itong ipinaliwanag ni Jean na kumuha siya ng part-time job para mabayaran ito. Patuloy sa pagtitiyak si Lolo na ang mga laptop ay mahal, lalo na ang bagong modelo ngayong taon na ito. Ngunit pinagaan ni Jean ang loob ni Lolo, sinasabing alam niya ang hirap kapag wala kang computer sa kwarto. Mabilis na nagpasalamat si Diane at nangako sa kanyang kapatid na pagbubutihin niya ang paggamit nito. Pagkatapos ng maayos na pagsasalita, pumiputol na si Lolo ng cake. Ngumiti si Jean kay Diane. Pero biglang tumunog ang telepono niya. Si Soha Cha yun. Pumunta siya sa kanyang kwarto para sagutin ang tawag. Ipinaliwanag ni Soha na nagpapahinga lang siya at gusto lang mag-check-in. Tinanong niya si Diane kung masaya ba ang birthday celebration. Sinabi ni Jean na kasalukuyang nagse-celebrate sila at nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya. Ngunit baliwalain lang ni Soha, sabi niya, bumisita lang siya, nagkwentuhan, at tuwang-tuwa siya na makilala ang ganoong kabait na babae. Tinanong niya si Jean kung abala siya bukas. Sinagot ni Jean na plano niyang pumunta sa security training matapos ang ilang panahon, pero inalala niya na sugatan siya at tinanong kung okay lang siya. Siniguro ni Jean na magiging magaan lang ang kanyang training para hindi masaktan lalo ang sugat. Sa ganon, tinanong niya ito kung libre siya sa pagkatapos ng araw na yun. Sinabi ni Jean na may training din siya sa araw na yun. Nalito na sa kanyang mga palaging dahilan ang babae at sa galit, tinanong kung mag-e-enjoy ba siya sa kanyang training. Sinagot ni Jean na hindi niya ito tatawaging saya, na nagpatak sa lalo pang inis niya. May matigas na pagkatok sa pintuan niya, kaya sinabi niya kay Jean na babalik na siya sa set at tatawagan siya ulit sa ibang pagkakataon. Biglang tumunog ang telepono ni Jean. At biglang sumagot siya at nalaman niyang ang tumatawag ay ang kanyang kaibigan 006, na nagsabi na bagong dumating sa lungsod ngayon at gusto silang magkita. Sa mahinang liwanag ng buwan, nagkita ang dalawang kaibigan para sa isang pagkikita. Agad na binanggit ng Blondie kay Jean na hindi niya plano na siya ang eye contact, ngunit may kailangan siyang kumpirmahin. Sinabi niya na naririnig niya na si 032 ang pumunta para alisin ang ating kaibigan. Agad na kinumpirma ni Jean ito at idinagdag na bumalik na si Femboy sa kampo nang malaman niyang buhay pa ang Blondie. Ngunit dumighay ang Blondie at pinaghahampas ang kanyang mukha sa pagkapikan habang ipinaliwanag na ang Femboy ay hindi nagpakita sa kampo. Ikinagulat ni Jean ang balitang ito, at ipinaliwanag niya na sinabi ng Femboy na ang pagbabalik sa kampo ang tanging paraan upang hindi sila mahuli. Ngunit iginiit ng Blonde na ayon sa kanyang sources, hindi pa bumalik sa kampo ang Femboy mula nang unang mawala. Binanggit ni Jean na si 032 ay naambush din ng isang kampo na mandirigma matapos siya pumunta sa Korea para makita siya. Ito ang bagong impormasyon na lubos na nagpalubha sa pagkapika ng Blondie habang ipinagpapatuloy ni Jean ang pagpapaliwanag, na sinasabi na ang kampo ay
Malamang na ipinadala ng kampo ang Mama Mercenary upang dalhin si 032 pabalik, ngunit sinugod siya ng Mama Mercenary nang walang tamang pahintulot mula sa kampo. Tapos ay tinuro ni Blondie na laging may halo ng mga Mama Mercenary sa kampo, ang may numero at ang walang. Kinaiinisan ng mga walang numerong Mama Mercenary ang mga may numerong at lalong lumala ang sitwasyon matapos umalis si Jean. Lalo na at dumami pa ang mga bagong kasapi, tinanong ni Jean ang kanyang kaibigan kung sigurado ba silang nakuha nila si 032. Kahit ayaw niyang aminin, sinabi ni Blondie na oo. Biglang, ang eksena ay lumipat kay 032, na nakatali sa upuan at marumi ng kanyang dugo. Isang grupo ng mga tao ang humaharap sa kanya, hinihingi na itigil niya ang pagpapahirap at ibigay ang mga detalye. Hinahanap siya tungkol saan siya pumunta ng walang pahintulot, ano ang mga orders ni Aiden, at saan ngayon si Aiden. Sa totoo lang, si Aiden na yun ay malamang ay ang parehong Gorilla na ibinigay na sa SW Corp. Sa anumang paraan, ngumiti lang ang femboy at binatikos sila ng may kasamang pagbibiro. Tinanong kung itinuturing ba sila na parang niloko o ano. Siyempre, ang mayabang na tao ay nagpatawa din. Hindi masaya si wala lubusang nalaro ang sagot ng femboy. Agad niyang sinampal ito sa mukha, na nagdulot ng pagtulo ng dugo. Binalaan siya ng gun na bantayan ang kanyang bibig kung gusto niyang mabuti para sa kanya, at ipinangako na kung sasagutin niya ang mga tanong, papayagan siyang mabuhay. Pero hindi sumuko si 032, kahit na binubugbog ng husto, ipinakita niya ng malinaw na mananahimik. Itinapon pa niya ang pang-aalaska sa kanila, tinatanong kung sa tingin nila, takot siya sa kamatayan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Lolo at Dion na nanunood ng pinakabagong palabas ni Soha sa TV. Samantala, nasa kanyang silid si Jean, marahil iniisip kung ano ang susunod niyang hakbang matapos ang kamakailang pagkikita niya kay Blondie. Maikli ang eksena sa oras nang siya'y makipag-usap sa kanyang kaibigan. Doon, nabanggit ni Blondie na sinubukan niyang sundan si 032, at may hinala siya kung saan baka naruroon ito. Binalaan siya ni Jean na malalaman ng kampo na buhay pa siya, pero sinabi ni Blondie na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumusta, dahil si 032 na lang ang pamilya niya.